Buenos dias, damas y caballeros. Kahapon nag-press con na naman si Boy Bibo, si Johnny Bravo, si Mr. Maskel, si Secretary, the Interior Secretary John Vic Remulla. Maganda sana yung mga pahayag niya. Maganda pang PR maganda pang promotion kasi nag-file siya ng kaso laban sa mga tiwaling Bureau of Fire officials. Marami yun, kasi gano'n naman talaga, totoo naman rin naman, in fairness, totoo naman yung meron talagang problema na mukhang pera talaga yan, mga hindi naman natin nila lahat pero karamihan. Doon sa amin sa East Zamboanga Business and Events Place, yung 4-story commercial building, isipin nyo na in-inspect nila at yung 3 building ko daw doon, kailangan ilagay ng mga mag-install ng mga fire system na nagkakahalaga from 300 to 500,000, half a million. Isipin mo yan, isipin mo yan kung ganyan sila ka-stricto sa mga iba't ibang morning, mga iba't ibang commercial center and businesses, ma-wipe out 90% ng mga businesses o 100% sa Pilipinas dahil ang hirap habulin, yung parang gusto nila yung parang sa Amerika. Marami mga business dito, they are just getting by dahil nga sa mga katiwalian sa gobyerno. They're just barely getting by. Hindi naman kumikita ng limpak-limpak tulad kami. Kaya ginawa namin yung negosyo 25 kilometers away from the city, kasi gusto na namin tulungan yung napabayaan na lugar namin, at gusto na namin tulungan, bigyan ng trabaho at negosyo mga tao doon. So ganyan, totoo talaga, corrupt talaga yung mga Bureau of Fire officials. At saka okay rin naman, John Vic Remulla. Tayo naman, kwentas klaras lang tayo, real talk lang tayo. Okay rin naman na he's giving attention to that problem. Kaso lang yun, halata ginagamit lang niya yung problema para i-promote yung sarili niya. Ginagamit lang niya yan anti-graft campaign sa Bureau of Fire to promote himself, kasi doon isinaksak na naman niya na yung nakakaumay na mga claims niya na binabribe siya. Ang dami naman ng mga opisyalis, siya lang nagkiklaim parati nagbabribe. 1 billion daw, 1 to 2 billion doon kay Atong Ang. Pagkatapos ito daw ngayon, ito daw ngayon 1 million per fire truck. So kung kukuha ng 100 fire truck, meron na siya 100 million. Wow, nakakabilib naman ito si Johnny Bravo. Ang gandang pakinggan, pang headline. At saka meron pa siya sinabi na si President Marcos daw mismo sinabi sa kanya na kung magnakaw ka, hindi mo naman yan ipapakain sa anak ko, mahiya ka, ipakain yan sa anak mo. Wow, sarap pakinggan. Maganda talaga sagutin siya kung nandun ako sa press con. Sir, hindi naman kayo nagnakaw Chinese money naman kayo, sir, hindi kayo magnakaw. Binenta yung isla nyo sa mga China, sa mga Chinese, yun. Hindi mo
mo nga pinapakain ang anak mo ng Chinese ng nakaw na pera, pero Chinese money naman. Ang yung mga Chinese pogo, ang daming pinatay nun, tinorture, ni-rape ng mga ibang nationalities, pati Pilipino. So hindi mo pinakain sa anak mo nakaw na pera, pero pogo na pera naman, pogo. Pogo money, Chinese money naman. So nakakatuwa kasi pasikat kasi pasikat. At ito lang sa akin, bakit puro announcement? Puro announcement ng giving up, puro announcement ng offering of bribe, kampo ni Atong Ang, iba pang mga nag-offer, nagbigay, marami pang iba. So kung nag-offer sa'yo, pagkatapos wala kang ginawa, di gagawin nila ulit yun sa susunod na DILG secretary. I-offeran rin nila ng bribe money, 1 million o 1 billion sa kaso ni Atong Ang, or more than 1 to 2 billion. So sila daw dalawa inopera rin daw si DILG, si Ombudsman na Boying Remulla. So they will do it again kung hindi mo sila hulihin. If you really want to go after them, for them to stop doing this, for them to stop bribing government officials, then you have to charge them in court. Sana naki-ride on ka na lang. Sana nag-play along ka gamit ang staff mo, and then sana in-entrap nyo, gumawa kayo ng entrapment. Siyempre hingi ka rin ng clearance kay President Bongbong Marcos. Mr. President, gagamitin ko yung staff ko para i-entrap itong mga mag-offer ng bribe sa akin. So I just want to seek your clearance on this matter, kasi to show you na hindi ako involved, pero I will get my staff to play along para, Mr. President, we can catch and sue these people para hindi na nila itong gagawin sa iba pang opisyales. So that is the thing to do. That is the best thing to do. Hindi yung pasikat. Actually you are acting as a true Interior Secretary because of your success in catching, caught on the act, yung mga nagbibigay ng bribe. Tapos pag nahuli, ipakita mo, ilagay mo sa table, tawag ka ng press con. Kung ako kung akong PR niya, yun ang advice ko sa kanya. Yan ang the best. Talagang sisikat ka. O kahit itong 1 million sa ano ba to, official ng Bureau of Fire, entrap mo pagkatapos pag nahuli na, tawag ka ng press con, i-release mo yung video na tumatanggap ang staff mo ng pera. Ikalat mo ng video, i-cover lang yung mukha ng staff mo, ganon. So kwan yun, viral yun, millions, hundreds of millions ang views nun. Tapos press con, ilatag mo yung pera, eto 300 million first offer sa amin, or 200 million, ganon. Ganon, that's the way to do it. Meron kaming kasabihan sa public relations, show not tell. Mas ma-associate yung tao, o mas
mas maganda ang dating sa tao kung yun makita nila anong ginawa, anong accomplishment. Kasi yung sinasabi mo, ito ang accomplishment ko, ganito ko, ganito. Hindi, mas gusto nila yung nakikita nila. Mas may impact yun. Mas may high visibility yun. At mapag-usapan yun ng mga tao. So yan ang dapat gawin. I-entrap them. Nakakaumay na ito. Ito, na-offeran ako nito. Masakit na sa tenga pakinggan. Mr. Johnny Bravo. Pakita ka naman na may kakayahan ka rin. Kayo ni PNP Chief na mag-entrap ng tao at mahuli ng tao at kasuhan hanggang makulong yung tao. Ganyan, baka may chance ka pa maging presidente. Pero ito, inopera na ako ng 1 million. Inopera na ako ng 1 billion. Wala. Nakakapagod ng pakinggan, nakakaumay na. Paulit-ulit. Hindi, we're not interested kung na-bribe ka ba o hindi. We're interested on what you will do, on what you have done, and what you will do. Kung ma-bribe ka ulit, anong gagawin mo? Kaya please like and share this vlog para umabot dito sa opisina ni John Vic Remulla. Swerte siya, pre-PR advice na ito. Nung nasa PR business ako, million ang kwan ko, ang charge ko para magbigay ng ganitong PR advice. Strategy. Gawin. Show, not tell. Show na nahuli mo, show ang pera, show yung mga salarin, show ang sindikato, show nakulong, nakasuhan at nakulong ang sindikato. Hindi yung, na-bribe ako ng 1 million. Wala na effect yan, secretary. Pinagtatawanan ka lang ng mga tao. Parang sinasabi ng mga tao, wala yan, kino-cover up mo lang na hindi mo pa nahuli-huli si Atong Ang, si Gerald Bantag at si Bato de la Rosa. So, Mr. Secretary, ibahin mo na yung style mo. Style bulok na yan. At swerte ka, nakabigay na ako sa iyo ng pre-PR advice. Okay? So, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.